nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Hindi ko siya nakita, Your Okay. Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Timon Andrew Pusa, nakatanggap ng 100 rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel Lachica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba? Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Wala Honor. po nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 funds sa isang Sunisu Belat? Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng taong bayan? Nag-verify po ako kay Colonel Lachica, Your Honor. Siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor. Yan ang bahagi ng impeachment trial kahapon. Ngayong araw, iniharap naman ng prosekusyon ang ikalawang hostile witness sa impeachment trial, si Lemuel Ortoño, ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, bilang OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff, ano yung kinalaman ni Ortoño dito sa mga transaksyon o proseso na may kaugnayan sa confidential funds? Cheryl, itong si Lemuel Ortoño, yung pangalawang hostile witness na dineklara na rin ng impeachment court. Second hostile witness na siya ng prosecution. So yung counsel ay maaari magtanong ng leading pero hindi misleading questions. At kanina, kinumpirma naman ni Ortoño na siya yung may supervision sa Administrative and Financial Services Office o AFSO at Strategy Management Office o SMO ng OVP na namamahala ito sa budget at operations ng ahensya. Inamin niya na pangkalahatan wala raw pondo ng OVP ang hinihiling, ginagastos o nililiquidate nang hindi niya raw nalalaman o wala sa kanyang supervision. Pinahayag niya na sa visa rin na opisina, siya ang nag-aproba sa paglabas at pagbabayad ng confidential funds pero nakalagay doon yung pirma ni VP Sara Duterte. Binanggit niya rin na noong upo siya noong July 2022, wala pa raw confidential funds ang OVP, maging yung predecessor, bago itong si VP Sara Duterte, noong panahon na si former VP Leni Robredo ang nakaupo, walang confidential funds ang ahensya. Dahil daw dito, humiling ang OVP sa ilalim na ni Duterte ng confidential funds sa pamamagitan ng isang letter na pinadala nila sa Department of Budget and Management o DBM. Yun nga lang, doon sa naging request kasi nila para sa confidential fund, wala silang nakalagay dito na supporting documents, yung trajectory, yung kumbaga yung magpo-prove na ito yung kakailanganin talaga nilang confidential funds at ito ang paglalaanan nila ng gagastusin. Yun nga lang, noong August, pinadala itong sulat. Noong September lang sila nakapagbigay ng plano. Tinanong din dito kay Ortoño na bakit yung 125 million pesos na confidential funds para sa huling quarter ng 2022 nagasta sa loob lang ng 11 na araw. Ang gaano raw ba kalaki yung threat laban sa bise. Ang nasabi naman dito ni Ortoño, wala raw siyang alam tungkol nga dito sa security na usapin. At itinuro din naman ng prosekusyon na may dalawang magkaibang lagta o gampanin si VP Sara pero kinonfirm naman ni Ortoño na pirma ni VP Sara ang nasa mga dokumentong ito. Cheryl. Ayon sa testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, kasama niya si Ortoño nang i-encash yung 500 million pesos na confidential funds mula 2022 to 2023. Natalakay na ba ito at ano ang sinabi ni Ortoño tungkol dito? Tama, Cheryl. Kinumpirma din ni Ortoño na ni-request daw siya, kumbaga tinawagan daw siya ni Acosta na dating SDO ng OVP na samahan itong si Acosta sa pag-encash o pagkukuha ng hard cash talaga itong confidential funds. Ito yung nasa 125 million pesos kada quarter
at isinilid ito doon sa 4 na traveling bags. At ang sinabi rin, nung tinanong siya kung alam ba ito ng bise, alam daw ni VP Sara lahat ng may kinalaman sa paggamit ng confidential funds. Pero hindi niya raw siguro kung alam din ni VP Sara na kasama siya ni Acosta doon sa mismong pag-encash nitong pera. Cheryl. Paulit-ulit na itinuro ni Gina Acosta yung Colonel Raymond Dante La Chica na siyang pinag-abutan niya ng confidential funds. Pero sinabi kanina ng prosekusyon na hindi na siya ihaharap as witness. Final na ba ito at bakit? Cheryl, sa mga lumipas kasi na mga testimonya na isinalang ng prosekusyon sa direct exam, parang all roads lead to Colonel La Chica. At kung pagdating kay Acosta, for example, nung pagkakuha niya nitong confidential funds, binigay dito kay La Chica, utos nga ni VP Sara, itong si La Chica daw ang may alam na pag-i-implement ng confidential activities, programs, activities. May binibigay naman daw na fund utilization report, pero hanggang doon na lang talaga yung alam ni Acosta pagdating sa confidential funds. Pero ang sinabi naman kanina doon sa, hindi masyadong natalakay itong si Colonel La Chica, nabanggit lang yung kanyang pagpasok bilang security officer sa pamamagitan ng memorandum noong September 16, 2022 na pirmahan ni VP Sara. At ang nasabi naman kanina tungkol dyan ni Lead Prosecutor Jinky Luistro, baka hindi na nga raw nila kailanganing ipresenta o ipatawag si Colonel La Chica para tumestigo. Tinetest kasi nila sa lahat ng kanilang ginagawang examination, yung repetition, redundancy, at lack of necessity. Pag nakita raw nila na paulit-ulit na lang at yung sinasabi ng tumetestigo kumpara sa sinabi na ng naunang testigo at wala na raw pangangailangan na i-present yung isang witness. So, hindi na nila ipapatawag. Nasasakop na rin naman daw ng mga naunang testigo ng COA State Auditors, maging ni Acosta, itong alegasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ang hinihintay na lang daw nila ay sana nga makapag-participate itong SDO naman ng DepEd na si Edward Fajarda. Doon makukumpleto daw nila yung kanilang kaso patungkol dito sa article of impeachment. Pero wala pa namang pinal na sinasabi dahil ilang linggo pa ang nakalaan para dito sa article of impeachment na to. Pero kung sakali naman ang depensa, anytime soon, pagkapanahon na nila, ay ipepresent nila itong si Colonel La Chica, magko-cross-examine daw ang prosekusyon sa kanya. Cheryl. Ano pa ang aasahan sa pagpapatuloy ng Day 18 ng impeachment trial? Cheryl, dapat kahapon pero mukhang ngayon na lang natin hihintayin kung kakayanin din ng oras yung pagbababa ng hatol ng impeachment court sa kung sino nga ba ang lumabag talaga sa subjudice rule o kaya naman sa Rule 18 ng Rules of Court pagdating sa impeachment. Ito yung sinasabing nireklamo nung isang linggo ni Defense Attorney Sheila Sison na itong si Attorney Amando Virgiliguta naman mula sa prosekusyon ay may post online na maapektuhan yung merit ng proceedings o nitong paglilitis. Pero yung hatol, mangyayari lang yan kapag napakinggan na itong pagpapaliwanag naman ni Attorney Ligutan. Pero sa ngayon, wala pa, hindi pa yun nangyayari. At bahagi naman sa linggong ito, ang inaabangan din natin, yung pagpapatawag naman batid ng isang subpoena dito naman sa 3 opisyal mula sa AFP. Pero depende pa rin yan kung aabutin sila ngayong linggo o para na rin sa susunod na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.